basahin ko muna itong isang comment dito ni Rafael Apuan. Ipakita ko dito ang kanyang comment at pwedeng ikaw ang sasagot nito, Brajando. Ito po ang kanyang comment na ipapakita natin sa inyo. Ito, Brajando, o kahit sino sa atin, saan, ipaki-explain daw, saan mabasa sa Biblia nadasalan sila si Padre Pio at si Pope John Paul? Brajando? Okay, yan. Narinig na ako. Okay, Oh, no? saan daw mabasa sa Biblia nadasalan si Padre Pio at si Pope John Paul? Ayan. Ito ang aking munang ibibigay na talata para sa nagtanong na wala man lang alam. 26:4 ng Kawikaan. Ang sabi ganito, huwag mong papatulan ang isang mangmang at baka lumabas na higit kapang mangmang. Huwag patulan. How about sa ibang salin ng Biblia? Huwag mong sagutin ang hangal kung nakikipag-usap siya sa iyo ng kahangalan at baka matulad ka rin sa kanya. Bakit ko ginamit ang talatang ito para doon sa nagtatanong na iyon? Kasi ang tanong ay isang uri ng fallacy o misleading question. Natapos ang Bibliang isulat anyo 90. AD 90, natapos isulat ang Biblia. Maximum of 100 AD, natapos ang Biblia. Si Padre Pio, lumabas si Padre Pio, matagal nang tapos isulat ang Biblia. Kung marunong kang mag-isip, ikaw na nagtatanong, napaka-irrelevant ng iyong tanong. Ba't mo hahanapin ang pangalang Padre Pio sa Biblia na natapos na noong 90 AD? 90 AD natapos na ang Biblia. Maximum of 100 AD. Si Padre Pio, bago lang yan eh. Pope John Paul II, ba't mo hahanapin ang kanyang pangalan sa isang aklat na 90 AD na natapos isulat? Yan ay isang uri ng tanong na ayon pa dito, huwag mong sagutin ang hangal kung nakikipag-usap siya sa iyo ng kahangalan at baka matulad ka rin sa kanya. Ayoko matulad sa iyo. Kung sino ka man nagtatanong, ayoko matulad sa iyo kasi pag ako gumawa ng tanong, dapat yung tanong ko may isip. Hindi ako gumagawa ng tanong na walang isip. Baka ako pagtawanan. Ano ba namang klaseng tanong yan? Illegal masyado ang tanong. Si Padre Pio... Brajando, di lang yan, no, maliban dyan, ang pagkabanal na miyembro ng Simbahang Katoliko ay hindi huminto nang natapos ang Biblia. Yeah. Unang Pedro 1:16. No? May tawag sa pagkabanal. Unang Korinto 14:33, ang tunay na iglesia ay iglesia ng mga banal. At kung tingnan natin ang nakasulat sa Biblia, ang banal ay pwede. Ano daw? Ito mabasa natin, Captain of 50 went up and came and fell on his knees before Elijah and besought him and said unto him, O man of God, I pray thee. Malinaw, Brajando, na mula pa sa lumang tipan, yon pala ang mga tungkulin ng mga banal na sila'y pwedeng magdala sa ating panalangin doon sa Diyos. Brajando? At saka isa pa doon sa nagtatanong. Etong sinasabi namin, lahat ng Bible alone makikitid mag-isip. Ganyan lang sila. Ikukumpara sa amin, ganyan lang sila. Bakit ganyan lang sila? Ang kanilang mundo nakaikot lang sa nakasulat. How about sa mga pangyayari na hindi na nai-record ng Biblia? Wala nang alam ang mga yan. Bakit? Marami akong natanong ng mga member ng mga iglesia na sola scriptura. Tinatanggap nila sa Biblia ang Kristiyano nakarating sa Antioquia. Tinatanggap nila sa Biblia ang iglesia, pinamamahalaan ng mga obispo.
Pero pag tanungin nyo ang mga Bible aloners na yan, sino ang mga naging obispo sa Antioquia? Lahat ng mga yan wala nang alam. Ba't sasabihin wala nang alam? Bro Kasi Jando. hindi na inirecord ng Biblia kaya wala na silang alam. Tayo na hindi Bible alone, magbabasa tayo ng history, ng encyclopedia. Alam natin kung sino ang mga naging obispo sa Antioquia. Pero mga Bible aloners, wala. Sabi nila, hindi kami naniniwala dyan. Dahil sabi mo hindi ka naniniwala, then magbigay ka kung sino ang mga naging obispo sa Antioquia, wala ring maibigay. Diyan yung Ayos ka, Bro Jando. Yes, diyan yung Yes, makikita bro. na maliit talaga sila. Brother John Ray? Yes, may counter question lang ako sa kanila, bro, no? Kasi siyempre ito mga kinikilala nating santo, ito yung mga naging namuhay ng kabanalan no? So di naman lingid sa siguro nito ating mga kapatiran na ang Diyos nanawa tinatawag tayo sa kabanalan, di ba? Sabi nga unang Pedro 16, mamuhay kayo sa kabanalan, no? Then ang taong namuhay sa kabanalan ayon ni San Pablo, bro, ang ito lang ang tanong ko sa inyo, no, mga nagtatanong ng sabi nga ni Bujando kamangmangan, no? Ito ang sabi kasi ni San Pablo, lumapit kayo sa Diyos na hukom ng lahat at sa mga espiritu ng mga taong ginawang ganap. So may mga espiritu ng mga taong ginawang ganap sa langit, tapos pinapalapit kayo. Yung pinangalanan mo mga persona, kapatid, hanapan mo kami ng reference na namuhay yun sa kasamaan para hindi namin sinatawagin. Di ba, Bro Jando? Yes. Di ba, bro? No? Kasi inahanap mo saan sa Biblia na pinapatawag ang mga taong yan. Sabi dito, lumapit kayo sa Diyos na hukom ng lahat at sa mga espiritu ng mga taong ginawang ganap. So may mga espiritu ng taong ginawang ganap na namuhay sa kabanalan. Hanapan mo kami o bigyan mo kami ng reference mo na yung mga taong sinabi mo namuhay sa kasamaan at hindi namin sila tatawagan. Sige, kapatid. At saka eto pa. Sana next time magtatanong, lagyan mo naman ng isip. Halimbawa ganito, nakarating sa Pilipinas ang Kristyanismo. Bakit? Mababasa ba sa Bible na nakarating sa Pilipinas ang Kristyanismo? Nasa Bible ba yan? Mababasa ba? Kung meron, basahin mo nga. Kung hindi mababasa, next time gumamit ka ng utak. Hindi lahat ng pangyayari naka-record sa Bible. Kaya nga kami, naninindigan kami mga Katoliko, hindi lahat ng katotohanan nakasulat sa Bible. Nakarating sa Pilipinas ng Kristyanismo. Pero wala sa Bible na nakalagay na nakarating sa Pilipinas. Pwede ko bang sabihin na hindi ako naniniwala na nakarating sa Pilipinas ang Kristyanismo kasi hindi ko mabasa sa Bible? Utak naman, kung pwede lang, gamitin nyo naman yan. Mga sulpot, para naman yung mga tanong nyo, hindi naman nagmumukhang invalido. Mother Angel, may gusto kang sabihin? Mother Angel? Yes, so akala nila kasi, yun nga, no? Yung direct to God daw. Siguro, ano yung natin yung sinasabi yung pagdarasal? Tandaan mo, kapatid, hindi pagdarasal bilang Diyos yun, humingi ng panalangin. At ang mga panalangin ba, biblical may mga banal ba sa langit na nananalangin para sa atin? Baka hindi mo nabasa, kulang pa rin ang pagbabasa mo at kawawa naman, biktima kasi sila. Pahayag chapter 8, bro, 3-5. Nananalangin ng mga banal, bro, para sa atin. Hindi yung pagdadasal na bilang Diyos, na humingi tayo ng panalangin. Biblical ba yan? Yes. Unang-una yung kanina, yung pinasa Hebreo 12:23 ba? Nailagay sa screen yon. Ano yun? Hebreo 12:23. Yung lumapit tayo sa mga Okay. So ating Hinirang balikan yung ginamit ni Brother John Ray na Hebreo 12:23. Okay, eto nakalagay sa ayan. Ang sabi ay ganito, no?
Ang dinaluhan ninyo ay masayang pagtitipon ng mga panganay na anak, na ang mga pangalan ay nakatala sa langit. Ang nilapitan ninyo ay ang Diyos na hukom ng lahat at ang mga espiritu ng mga taong ginawang ganap. Actually, sa ibang saling yan, brother, kung nakikinig ka man, may ibang saling yan na nandun na sa langit, no? Yung mga ganap na yan, nasa Dito sa langit akin, na. Bro Angel, malinaw dito sa akin, lumapit kayo. Tingnan mo dito, Yes. Bro Angel, sa akin. At lumapit kayo talaga. Sa akin, lumapit kayo, oh. Ayun na nga, yung sa akin nga, lumapit kayo, tapos nakalagay doon sa bandang huli niya, na nandoon na, mga espiritong nandoon na. So, ang mga nandoon ba, pwede ka bang humingi ng panalangin ngayon? So, dapat siguro mas intindihin natin kung nanonood ka, nakikinig ka ngayon, kahit sa mismo nakita ni Apostol Juan yan, yung nangyayari sa langit, kapatid, alam mo yan sa Book of Revelation, mayroon yon. Pahayag chapter 8, bro, 3-5. Nananalangin yung mga banal sa para sa atin. Hindi yung sila bilang Diyos, humihingi tayo ng panalangin. Dahil biblically, totoo, nakikinig sila at dinadala nila sa Diyos yun, kapatid. Pahayag, bro, 8:3-5, bro. Eto, dumating ang isa pang anghel na may dalang gintong sunugan ng insenso at tumayo sa harap ng dambana. Binigyan siya ng maraming insenso upang ihandog sa dambanang ginto na nasa harap ng trono, kasabay ng mga panalangin ng mga hinirang ng Diyos. Mula sa kamay ng anghel ay tumaas sa harapan ng Diyos ang usok ng insenso, kasabay ng mga panalangin ng mga hinirang ng Diyos. Pagkatapos, kinuha ng anghel ang sunugan ng insenso. Pinuno ito ng apoy mula sa dambana at inihagis sa lupa. Biglang kumulog, dumagundong, kumidlat at lumindol. So, ulitin mo nga yung 4, bro, yung panalangin ng ano? Dumating ang isa Four. pang anghel na may dalang gintong sunugan ng insenso at tumayo sa harap ng dambana. Binigyan siya ng maraming insenso upang ihandog sa dambanang ginto na nasa harap ng trono, kasabay ng mga panalangin At ng mga hinirang hinirang ng ng Diyos. Diyos. So, nasa langit na sila, bro, yan, yung mga sinasabi dyan. So, yun nga yung nangyayari ngayon, no? Tandaan mo, kapatid, no? Sabi nga ni Father Richmond, alam nyo, mga kapatid, paalala sa mga nagsulputang sekta ngayon, no? Kapag nagkamali ka ng interpretation sa Biblia, impyerno ka, no? So, lalahanin po natin yan, no? Lahat po ng ginagawa ng simbahan, tandaan mo, kapatid, ang simbahan ng Roman Catholic Church ang gumawa ng Biblia at sila lang ang magpapaliwanag, hindi kayo. Okay? So wala pang Biblia, may simbahan na, nauna simbahan, and then the Roman Catholic Church, sila po nag-compile ng Bible, so sila rin magpapaliwanag. Kaya lahat ng mga turo nilang hanggang ngayon, no, sila lang po may karapatan magturo niyan, at lahat yun nasa Biblia. Hindi nyo lang alam. So kami nakakaalam dahil nasa tunay kami iglesia. So yun po, sana makapag-isip-isip tayo, medyo na biktima lang yung mga natin na yung mga nagsulputang sekta, mga founder na nagbasa lang din without authority. Biktima lang yan, sana ipagdasal na rin natin sila. Yun lang po, maraming salamat. Okay, bilang patunay na ang mga Bible aloners ay konti lang ang nalalaman, babasa ako ng talata, okay? Para ano ninyo, ha? Eto, sabi sa Juan 21:17 hanggang 18, ang sabi ganito. Yan. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat 3 beses siyang tinanong ng mahal mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, alam po ninyo ang lahat ng bagay. Alam ninyong mahal ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. Next, pagkatandaan mo, noong bata ka pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at pumupunta ka kung saan mo gusto. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo gusto. Sinabi niya ito
upang ipahiwatig kung paano mamamatay si Pedro at kung paano niya luluwalhatiin ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Sa talatang ito, hinulaan ng Panginoon kung sa paanong paraan mamamatay si Pedro. O kayong mga Bible aloners, hinahamon ko kayo, gamit ang Bible alone. Gamit ang Bible alone. Paanong paraan namatay si Apostol Pedro? Tingnan natin kung kaya nyo ba sagutin yan. Gamit ang Bible alone. Sabi, iunat. Unat. Tapos pag inunat mo, patay ka na ba? Hindi. May paraan. May paraan para malaman kung ano pa. Gawaon 11:26. Sa Antioquia, sa unang pagkataon, tinawag na Kristiyano ang mga alagad. Then, sino ang nagbigay ng pangalang Kristiyano? Ayan ha, dalawang tanong yan. Para sa mga Bible aloners. Let us try kung masasagot ba nila yan, Bible alone. Okay, pasalamat na po tayo. Ito na pong ibigay sa mga kasamahan para sa kanilang pasalamat. At Bro Dando, nandiyan Yes? pa ba si Bro Wendell? Bro Wendell, nandiyan pa po ba kayo? Brother Wendell, nandiyan ka Bro ba? Wendell? Wala niya yata. Yes, bro. Yes, bro. Naalala ko tuloy. Natawa ko doon, ano sabi niya? Sa buong mundo daw niya, sinabi na niya sa buong mundo. Sabi, Oo. Sa buong Ah, mundo, paulit-ulit daw niya sinabi. Ano Sa yung buong sabi mundo? niya? Ito, Kahit sa maraming panahon at maraming pagkakataon, sinabi na namin sa sanlibutan, sa buong daigdig na sa Biblia, walang mababasa na Senyor Santo Niño. na namin. Ano yun? Maraming followers buong mundo. Natawa tuloy ako. Yun Tungaling nga, no? siya. Para, Brother Angel, naalala ko yung pastor, wala daw simbahan, no? Iglesia. Ang sabi ng isang pastor, wala naman mababasa simbahan, iglesia. Sabi ko, di ba? Ano ba ang word ng iglesia? Hindi niya masagot, basta't wala simbahan. Ano ba ang salita nga iglesia? Hindi niya masagot, di ba? Hindi niya alam, ang salita iglesia, Spanish word. Pag tinagalog mo yan, simbahan. Pag in-English mo, church. So, talagang hindi mo babawas sa simbahan kasi gumagamit tayo ng Spanish word noon. No? So, medyo, ngayon naman sa Tuninyo, hinahanap niya sa Tagalog Bible. So, yun, no? Mga kapatid, ingat po tayo sa mga nakikinig. No? Katulad yan, natawa ako buong mundo daw. Parang ang dami nilang followers. So, sana ma-invite, ini-invite mo, Bro Wendell, no? Hindi pa mapapasok. yes. Natatakot. Welcome siya pagpapasok siya dito sa punto por punto. Kung nakikinig ka ngayon, pastor, no? Sana maibigay mo yung sinasabi mo sa buong mundo. Dito rin sana ma-share mo yung ano mo at mapag-usapan natin kung nasa tamang ano ka, no? So nasa tamang interpretation. So yun lang po, bro Jando, back to you. ipaabot nyo kay Kanonigo ha. Ipaabot nyo kay Kanonigo na kapag hindi siya pumunta rito at harapin yung sinasabi niyang wala rong Santo Niño sa Biblia, sabihin nyo sa kanya, takot siya. Sinungaling kasi siya nabuking eh. Kahit sa akin ito, Biblia, meron talagang Santo Niño eh. Ayan oh, El Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cumbrerá, con su sombra así que el Santo Niño, cueva na lo llamaran Hijo de Dios. Sabi niya, wala. Sige, Kanonigo, nanonood ka ba ngayon? Hinahamon kita pumasok ka rito at ipakita mo na walang Santo Niño kasi ito nababasa sa screen may Santo Niño. Oh, yan ha. Bro, hinahanap niya sa English eh. Tsaka sa Tagalog. Ba't mo hahanapin sa English? Para ka lang nagtanong, saan makakabili ng preskong isda? Sinabi ko sa palengke, pupunta ka doon sa hardware. Ano ba naman yan? Walang ganyanan. Sige, ito na yung ibigay sa ating mga kasamahan. Brajando, Yes. hindi lang yan, tingnan nyo ang post niya. May post siya dito, Catholic Wendell Talibong CFD na palpak. Catholic Church, not registered. Hindi. Itong isa pa,
sabi niya sa post, isa pa, sinagot na kasi natin, sabi niya, si Jesus naging santo ninyo. O, ibig sabihin, para sa kanya, si Jesus hindi si santo ninyo. Ito yung nabasa sa Biblia, así que al santo niño, cueva inacer lo llamaran hijo de Dios. Yung santo niño na yan, sino yan? Ayan, magandang Sige, Kanunigo. Pasok ka rito, Kanunigo, at para matanong ka namin ng diretsyo. Pag ayaw pumasok, takot ka kasi nabuking yung kasinungalingan mo. O ipaabot nyo ito sa lahat. Sa ilan ba nanood nga isang ngayon sa ating live ngayon? Tingnan ko muna ilan nanood ha. Sa atin sa Facebook 204, sa atin sa YouTube is 274. O lahat kayo 400 in all plus nasa Zoom pa. Ipaabot nyo ito kay Kanunigo na hinahamon siya ng punto por punto. Sagutin niya kung sinong santo ninyo ang tinutukoy sa Lucas 1:35. Sa mga nakakano dyan, kasi sinabi na ron niya sa buong mundo ng paulit-ulit. Iniaabot ko, ako si Jando Alabado. Ipinaaabot ko ang mensaheng ito kay Edwin Canonigo. Edwin Canonigo, pumasok ka rito at may tatanong ako sa iyo kung sinong santo ninyo ang tinutukoy sa Lucas 1:35. Pag hindi ka pumasok, takot ka. Kasi alam mong nagsinungaling ka ng maraming beses. Pinaabot mo sa buong mundo. O pinaaabot ko sa buong mundo. Ipaabot nyo kay Edwin Canonigo na hinahamon ko siya ngayon. Pumasok siya rito sa mga susunod na araw at sagutin niya ang aking tanong kung sinong santo ninyo ang tinutukoy sa Lucas 1:35. Pag hindi siya pumasok, napapatunayan ko na nagsinungaling siya sa buong mundo sa loob ng maraming beses. Yes, at sa wakas, nabalatan rin. Sino yon? Edwin Canonigo. Sige. Nabalatan din, no? No, yun ang diyan yung makikita na kapag nagpatuloy kayo sa mga ganyan ninyong paninira sa amin, tandaan nyo, marami na kami, hindi na kayo makakalusot, no? At pag patuloy kayong bumabato ng ganyan, lalo makikita ang inyong kamangmangan, no? Sa pagbabasa ng banal na kasulatan, mga mahal naming kapatid sa kaibayo sa pananampalataya, no? Mahal pa rin naman kayo namin, no? At sana'y ang programang ito makatulong sa inyo na makamuni-muni na wala talaga kayo sa katinuan tumira sa doktrina ng simbahan, no? Aminin niyo na sa mga sarili niyo na hindi niyo abot ang karunungan ng simbahang Katoliko, mga kapatid, ha? Anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan, usara ang haligi nga kung gipabarog nganong nahimong tinuod ang simbahan Katoliko, way laing rason tinukod sa atong Ginoong Hesus. Talakayan to, hindi bara-bara, katotohanan lang, walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway, puro talakayan, hindi banggayan ng patay malisay. Aral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hypo display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip, salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep it, doktrina flow, hindi ito laro. Pag unaway tumatagos hanggang buto, sa bawat linya
Biblia, puso ang sumisigaw. Katotohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Espiritu ang guide, parang beat na smooth ang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagme-melo. Hindi kami nagmamarunong, nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, Diyos ang pumuno niyan. ang Iglesia ng Diyos mula Espanya papuntang Pilipinas. Dapat malinaw yan. Hindi kompetisyon, hindi kami nagra-rhyme para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi para ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina flow, hustle ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahahakan. Keep it, doktrina flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo. Kabilang foundation of the Kami ang truth bida, is the yo! church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ. Then, asay inyong pilion.